A blessed day po mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes. That we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical, apostolic doctrines. Soteriology, the study of salvation, good work saves, is an error. Part 8 na po tayo. Reasons why good work saves is error. Napag-aralan na po natin sa part 7 ng 1 Corinthians 13 to 15, 2 Corinthians 5:10 ay tumutukoy sa Bema Judgment o Judgment Seat of Christ sa pagbabalik ni Jesus, na kung saan ang Kristiyano ay huhukuman hindi para parusahan, hindi para ilagay sa impyerno, kundi para sa usapin ng reward. At napatunayan natin na hindi good work ang makakapagligtas sa atin dahil ang kinakausap rito ni Pablo ay ang mga regenerated ligtas na. Continuation po tayo, isa pang talata na tila nagtuturo na ang good work ay makakapagligtas ay ang 1 Corinthians 9:25. Sabi ni Pablo sa mga tagapakinig niya, all who compete in the games use strict training. I fight like a boxer who is hitting something, not just the air. 1 Corinthians 9:27, it is my own body I fight. Sinusupil ko ang aking sarili to make it do what I want. I do this so that I won't miss getting the prize myself. So, itong talatang to tila nagtuturo na ang good work ay makakapagligtas. Kailangan natin magsumikap, gumawa ng mabuti. Kailangan natin maging mabuti perfectly. Kapatid, ito nga ba ang aral ni Pablo? Mabuting gawa natin will save us. Kapatid, interpret the Bible according to its context para maunawaan natin to. Rule of context number 1, sino ang pinatutungkulan dito ni Pablo? Sa 1 Corinthians 9:25-27, ang liwanag po sarili niya. 1 Corinthians 9:26, ako nga'y tumatakbo, ako'y sumusuntok. Si Pablo po, in sarili niya, tinutukoy niya. 1 Corinthians 9:27, hinahampas ko ang aking katawan, ako rin ay itakwil. Pagkapangaral ko sa iba, so puro ako, si Pablo po ang tinutukoy dyan. Role of context number 3, mga ka-truth seeker, ano ang turo niya ni Pablo sa kaligtasan? Paulit-ulit na lang po tayo, pero napaka-importante po ito. Ito po ang turo ni Pablo sa kaligtasan, mga ka-truth seeker. Grace saves, not good work. Ephesians 2:8, for by grace you are saved. Ano ba ibig sabihin ng for by grace you are saved? Kapatid, ang grasya ng Diyos ang magliligtas sa atin. Ano po ba ang grasya ng Diyos na nagliligtas sa atin? The very root cause of our salvation is the electing love of the Father. The Father will justify us from eternity through the promised redemption of the Lord Jesus Christ. Ephesians 1:5-7. And the Holy Spirit will regenerate us. Ephesians 2:1-2. And this regeneration will produce faith. And this faith is the character of Christ na dumadaloy sa espiritu natin. Meaning, pagkatapos nating ma-regenerate, yung regeneration na ito, yung kaligtasang meron tayo na, magpo-produce ito ng faith. Kaya nga sabi dyan ni Pablo, Ephesians 2:8, for by grace you are saved through faith. Dahil ang grace ay regeneration ng Lord at ang regeneration ay magpo-produce ng faith. Kaya sinabi niya through faith. Meaning, pagkatapos natin ma-regenerate, maligtas, ang faith ay hindi basis, requirement, condition, root cause para maligtas tayo, hindi instrument para maligtas tayo. Ang faith po ay bunga ng pagkaligtas, regeneration natin. 1 John 5:1, napakalinaw po. Galatians 5:22, the fruit of regenerated spirit is faith. So sana malinaw po yan. Rule of context number 4, ano ang hindi tinuturo ni Pablo dito? Hindi tinuturo ni Pablo na ang mabuting gawa natin ay makakapagligtas. Dapat nating maunawaan base sa konteksto ng 1 Corinthians 9, 25-27, na ang pinupunto ni Pablo rito ay ang pangangaral niya at ang pagiging mangangaral niya, na sinisigurado niya na hindi siya matatakwil o mapapahiya o hindi siya mapupulaan o
hindi siya masasabihan ng masama. Bagamat alam na rin ni Pablo na kahit anong gawin nating mabuti at matuwid, ay may maipipintas at maipipintas ang taong ayaw sa atin o ayaw sa truth. Hindi tinutukoy ni Pablo rito na siya ay matatakwil ng Diyos. Ang tinutukoy ni Pablo dito na matatakwil, siya ay matatakwil sa harapan mapupulaan ng tao. Ano? So, yun po, hindi tinutukoy dyan ni Pablo na mawawalay kaligtasan niya at itatakwil siya ng Diyos. Hindi po yan ang tinutukoy ni Pablo, mga ka-truth seeker. Ano? So, malinaw na ang tinutukoy po dito sa, 1 Corinthians ba yan? 1 Corinthians 25-27, hindi mabuting gawa ang makapagligtas sa atin. Grace ni Lord ang makapagligtas sa atin. Ano? At yung pagkatakwil dito ay hindi pagkatakwil ng Diyos kay Pablo bilang mangangaral, kundi pagkatakwil ng mga tao na nangangaral siya kasi hindi siya nakikita ng mabuting gawa. Sana malinaw yan. Isa pa pong talata na tila nagtuturo na ang salvation ay makakapagligtas, ang good work ay makakapagligtas. Ito po yung tinatawag nating Philippians 2:12. Sabi ni Pablo sa mga nakikinig, inaaralan niya, lubusin ninyo ang gawain ninyong pagkaligtas ng may takot at panginginig. Work out your own salvation with trembling and fear. Tila yung Philippians 2:12 ay nagtuturo na ang mabuting gawa ay makakapagligtas. Kapatid, wrong. Interpret the Bible according to its context. Rule of context number 1. Sino ang pinatutungkulan ni Pablo dito? Mga ligtas na. Ano? Ephesians 2:12. 2:15, upang kayo maging walang sala, walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko. So, anak na sila ng Diyos, regenerated na sila. So, ligtas na ang tinutukoy pinatutungkulan ni Pablo sa Philippians 2:12. Rule of context 2, sino ang nagtuturo dito? Si Pablo po, Philippians 1:1. And rule number 3, ano? So, rule number 3. Ito po. Ano? Rule number 3. Ano ang ituro ni Pablo sa kaligtasan? Grace saves, not good work. Ephesians 2:8-9. Ano? Pinaliwanag na po natin yan. Hindi ko napapaliwanag. Na ang grasya ng Lord ang nagliligtas, hindi po ang mabuting gawa natin. Rule of context number 4. Ano ang hindi tinuturo ni Pablo dito? Ito po. Hindi tinuturo ni Pablo sa Philippians 2:12-13 na ang mabuting gawa natin ay makakapagligtas. Unang dapat nating maunawaman, mga ka-regenerate, ka-truth seeker, na regenerated, ligtas na ang pinatutungkulan ni Pablo rito at hindi na issue ito ng kung paano sila maliligtas. Usapin na po ito na ligtas na kayo, makitaan kayo ng bunga ng regeneration, bunga ng faith at good work. Pangalawang dapat nating manawaan, mga ka-truth seeker, ang work out your own salvation ay nangangahulugan. Ligtas na sila, i-work out na lang nila. Pagyayabugin na lang nila ang mabuting gawa. Hindi po sinabi dyan na work for your salvation. Ang sabi dyan, work out your salvation. Ligtas na kayo, pagyabungin nyo na lang ang mabuting gawa. Hindi po sinabi dyan, work for your salvation. Gumawa kayo ng mabuti para maligtas kayo. Hindi yan ang pinopoint ni Pablo. Relevance challenge po ng ating pinag-uusapan, napakahalaga ng natutunan natin, mga ka-truth seeker, na inaasahan ni Pablo sa ating mga regenerated ang pagkalubos, pagiging masagana natin sa pagsunod, sa gawain ng pagkaligtas, ng may takot at panginginig. Dahil tiyak natin na kaya tayo sumasagana sa paggawa, sa paglilingkod, at sa pagsamba tuwing linggo. Because ang Diyos ang gumagawa, nagbibigay ng desire, willingness, and passion para tayo ay makasamba ng linggo. Nang sama-sama, 3 man yan o 2 man yan. Philippians 2:12-13. Summary statement po tayo. God gives the regenerated both the desire and the ability to do what pleases Him. Philippians 2:12-13. To unlearn error, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Mga ka-truth seeker, good day and God bless po sa ating lahat.